Isang gabi sa 10,000 Great Mountains kung saan ang mga practitioner ng Murim ay pinagbabawalan pumunta sa lugar na ito. Ang lugar na ito din ay sagradong lugar para sa mga demonic cult. Sa lugar na ito ay may isang lalaki ang tumatakbo at siya ay hinihingal at pagod na pagod na. Ang ating bida ay puno ng galos at patuloy na tumatakbo ng bigay todo. Ilang sandali pa siya ay aksidenteng napatid sa isang ugat ng puno at siya din ay biglang nagulat dahil sa nangyari. Hindi niya rin namalayan na may bangin sa kanyang napuntahan, kaya naman siya ay nahulog dito. Siya ay may malay pa matapos niyang mahulog sa bangin, ngunit siya ay naiinis dahil pagod na daw ang kanyang mga paa para magpatuloy pa sa pagtakbo. Siya ay bigla ding nagulat sa kanyang nakita, at sinabihan ng hindi magandang salita ang kanyang nakita. Habang tumatayo ang ating bida, ang mga humahabol naman sa kanya ay naabutan na siya. Sinabi ng ating bida na ang mga taong nakapaligid daw pala sa kanya ang dahilan ng lahat ng ito. Sinabi din ng ating bida na napakasama daw nilang mga tao. Ang isang assassin naman ay sinabi na mukhang pagod na daw ang kanilang young master na si Cheon. Habang tumatawa sinabi naman ng isa pang assassin na napakatagal na daw nilang hinahabol si Cheon, kaya naman inaantok na daw siya. Habang naghahanda na ang mga assassin na tapusin si Cheon, iniisip niya naman na ano na daw ang kanyang dapat gawin. Iniisip niya din na pagod na daw siya para magpatuloy tumakbo. Ilang sandali pa, sinabi ni Cheon na wala daw siyang balak na pumasok sa akademya, kaya naman bakit pa daw nila kailangan na tapusin siya. Sinabi naman ng assassin na hindi daw mahalaga kung hindi daw pumasok si Cheon sa akademya, kahit nakakatawa din daw ang kanyang fighting skills, tatapusin pa din daw nila si Cheon. Wala daw silang magagawa kundi tapusin si Cheon dahil kahit papano may maliit na potential pa din daw si Cheon na maging tagapagmana. Sinabi din nila na sumuko na lang daw ng maayos si Cheon sa kanila. Mula sa background sinabi ng assassin na isang mababang uri ng nilalang si Cheon, ngunit kahit papano dumadaloy pa din daw ang dugo ng isang maharlika sa kanya. Huwag na din daw mag-alala si Cheon dahil tatapusin daw siya ng mga assassin ng mabilis at walang sakit. Si Cheon naman ay nagulat sa sinabi ng assassin. Nagalit din siya dahil sa tinawag siyang mababang uri ng nilalang ng mga assassin. Iniisip din ni Cheon na mga walang hiya ang mga assassin para bastusin daw ang kanyang ina. Habang nilalabas ni Cheon ang kanyang patalim, iniisip niya naman na hindi daw siya tatapusin ng mga assassin ng mabilis at walang sakit. Kaya naman hindi niya daw basta-basta isusuko ang kanyang buhay sa mga assassin nang hindi siya lumalaban hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Dahil sa ginagawang paghahanda ni Cheon para lumaban, tinanong ng assassin kung tinuruan daw ba ng guard na si Jiang si Cheon na makipaglaban. Iniisip ng assassin na hindi daw alam ni Cheon ang kanyang mga pinaggagawa, ngunit ramdam daw ng assassin na nananatili pa din daw ng malakas ang aura ng isang maharlika kay Cheon. Sa isipan ng assassin pinagtatawanan niya si Cheon dahil hindi pa din daw ito sumusuko kahit sigurado na daw ang kanyang katapusan. Iniisip niya din na papahirapan niya daw si Cheon bago niya ito tapusin ng tuluyan. Ilang sandali pa ang mga assassin ay sumugod na kay Cheon. Si Cheon naman ay umatake mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit madali lang naman naiwasan ito ng mga assassin. Ang isang assassin ay gumawa ng pag-atake at hinampas ng espada ang kamay ni Cheon upang mabitawan nito ang kanyang sandata. Naghanda na din ang assassin para damputin si Cheon. Ang assassin ay binuhat si Cheon habang sinasakal siya. Sinabi din ng assassin na kung yun na daw ba lahat ng magagawa ni Cheon. Bigla naman nilabas ni Cheon ang nakatagong patalim sa kanyang likod. At ang isang assassin naman ay sinabihan naman ang kanyang kasamahan na mag-ingat daw ito at maging alerto, na ipinagtaka naman ng assassin na bumubuhat kay Cheon. Ilang sandali pa si Cheon ay nagawa ng matusok ang lieg ng isang assassin, kaya naman ang iba pang mga assassin ay nagulat dahil sa kanilang hindi inaasahan na pangyayari. Si Cheon ay nakawala na mula sa pagkakasakal ng assassin kanina. Tumawa naman si Cheon dahil sa kanyang nagawa at sinabi na nararapat lang daw ito sa assassin. Ang mga assassin naman ay iniisip na kung paano daw nagawa ng isang bata na mapatay ang isang miyembro ng kanilang stealth squad, iniisip din nila na siguro dahil ito sa sorpresang atake na ginawa ni Cheon. Ang isang assassin naman ay nabilib kay Cheon, iniisip niya din kung paano pa daw kaya kung nakatanggap si Cheon ng sapat na pagsasanay simula noong una pa lang. Ang assassin naman ay mabilis nang sumugod kay Cheon, at ang assassin na ito naman ay mabilis na natamaan si Cheon. Dahil sa ginawa ng assassin, nahihirapan na daw si Cheon na makahinga. Ang assassin naman ay sinabi na tapos na daw ang kanilang paglalaro nila ni Cheon. Kaya naman ang assassin ay bigla nang tinusok si Cheon para tapusin siya.
Mula naman sa kalagitnaan ng gubat maririnig naman ng malakas na pagsigaw ni Cheon dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Si Cheon ay umuubo at hirap ng makahinga dahil sa kanyang pinsala na natanggap. Habang pinapahirapan ng assassin si Cheon, tinanong naman ng assassin kung kamusta daw ang pakiramdam ni Cheon na habang may butas daw ito sa kanyang tagiliran. Habang iniinda ang sakit, iniisip naman ni Cheon na wala na daw siyang natitirang tricks para makatakas. Iniisip din ni Cheon na masaya na daw siya dahil kahit papaano nakapatay daw siya ng isang assassin na gusto siyang tapusin. Habang pinapanood ng isang assassin ang pagpapahirap kay Cheon, sinabi niya naman na hindi niya daw nagustuhan ang mawalan sila ng isang tauhan, ngunit wala na daw siyang magagawa tungkol dito. Ilang sandali pa may liwanag naman ang biglang lumitaw sa lugar na ikinagulat naman ng assassin. Ang assassin naman na nagpapahirap kay Cheon ay biglang sumabog ang kalahati ng kanyang katawan na ipinagtaka at ikinagulat naman ng isa pang assassin. Ang isang assassin ay nawalan na ng buhay at ito ay pinagmasdan naman ng mga tauhan sa paligid. Ang mga assassin naman ay nagtataka at tinanong ang isa't isa kung ano nga daw ba ang liwanag na lumitaw kanina. Ilang sandali pa may isang tao ang dumating at ito naman ay nakasuot ng isang Converse na sapatos. Ang isang assassin ay lumingon sa kanyang likod at ito ay nagulat. Sinabi din ng assassin na nasa likod daw nila ang salarin. Ang lugar ay nagkaroon ng malakas na bugso ng hangin dahil sa aura na nilalabas ng taong dumating. Ang mga assassin ay nagugulat sa taong ito dahil ang taong ito ay may kidlat na aura na bumabalot sa kanyang katawan. Nagtataka din ang isang assassin kung ano nga daw ba ang kakaibang pananamit ang meron ng taong dumating. Ang lalaking mukhang galing sa hinaharap ay bigla nang kumilos. Ngunit ang assassin naman ay bigla na ding umatay kay papunta sa hindi kilalang lalaki. Ang misteryosong lalaki naman ay nakatayo lang at biglang napangiti sa ginawa ng assassin. Ang liwanag ay muling lumitaw at hindi nagtagal ang pasugod na assassin ay muli na namang sumabog ang katawan. Kaya naman muli na namang nagulat ang isang assassin. Ang misteryosong lalaki ay biglang naging liwanag at dahil sa bilis ng pagkilos ng misteryosong lalaki nagkakaroon ng malakas na bugso ng hangin sa paligid ng mga assassin. Ang mga assassin naman ay naguguluhan dahil sa biglang pagkawala daw ng misteryosong lalaki. Sinabi din ng isang assassin na parang naging transparent daw na tubig ang misteryosong lalaki bago ito mawala kanina. Ang kapitan ng grupo ng mga assassin ay bigla nang sumabog ang katawan. Kaya naman ang isang assassin ay biglang nagulat at napasigaw na lang habang tinatawag ang sumabog niyang kapitan. Habang patuloy ang pagkilos ng misteryosong lalaki ng mabilis sa lugar, iniisip naman ng assassin na sino nga daw ba ang misteryosong taong ito. Iniisip niya din na siguro ito daw ang kapangyarihan ng isang master ng Murim. Habang alerto sa paligid ang assassin, iniisip naman nito na bakit tinutulungan ng misteryosong lalaki si Cheon. Iniisip din ng assassin na nawalan na daw ng maraming dugo si Cheon at mamamatay na din daw ito mamaya. Kaya naman sinabi ng assassin na tapos na daw ang kanilang misyon na tapusin si Cheon. Ang natitirang assassin ay tumalo na paalis upang makatakas. Habang nasa himpapawid naman ang assassin, ang misteryosong tao naman ay naghanda ng isang pag-atake at hindi nagtagal ang tumatakas na assassin ay bumugso ang dugo sa buong katawan nito. Si Cheon naman ay masayang makita na ang mga assassin ay unti-unting naubos. Ngunit ang kasiyahan ni Cheon ay hindi nagtagal dahil paunti-unti na din siyang nawawalan ng malay. Mula sa background sinabi naman ng misteryosong lalaki na mukhang masaya pa daw ang kanyang ninuno kahit na ito ay nasa bingit na ng kamatayan. Narinig naman ni Cheon ang sinasabi ng misteryosong lalaki, kaya naman siya ay nagtataka kung sino nga daw ba ang tinutukoy ng misteryosong lalaki na ninuno nito. Iniisip ni Cheon na paunti-unti na daw nanlalabo ang kanyang paningin at nagiging malamig na din daw ang kanyang pakiramdam. Iniisip niya din na ganito daw pala ang pakiramdam ng isang tao na malapit ng mamatay. Ang misteryosong lalaki naman ay sinabing nahanap niya na daw ang kanyang hinahanap kaya naman oras na daw para gawin niya ang dapat niyang gawin. Sinabi ng misteryosong lalaki na gusto niya daw sana makapunta ng mas maaga sa lugar para maturuan daw sana si Cheon. Ngunit kailangan na daw ng lalaki na magmadali sa kanyang gagawin bago pa mawalan ng buhay si Cheon. Ang misteryosong lalaki naman ay may biglang itinuro kay Cheon. Habang tinuturukan ng misteryosong lalaki si Cheon, sinabi niya naman na napakasakit daw na makita habang nakikita niya daw na lumulubog ang needle sa katawan ni Cheon. Ilang sandali pa sinabi ng misteryosong lalaki na tapos na daw ang kanyang dapat gawin. Ang lalaki ay tinawag na lolo sa tuhod si Cheon. At sinabi na sana magtagumpay daw sa buhay si Cheon at magkaroon ng mga mabubuting tagapagmana balang araw.
Ang misteryosong lalaki ay sinabi na madali lang daw gamitin ang nanomachine, kaya naman hindi daw mahihirapan si Cheon na pag-aralan na gamitin ito. Ang misteryosong lalaki ay biglang nagliwanag at umalis na din sa lugar. Si Cheon naman ay nagtataka pa din sa mga pinagsasabi ng misteryosong lalaki kanina sa kanya. Ilang sandali pa may mga numero na naririnig si Cheon sa kanyang isipan, kaya naman nagulat siya sa kanyang mga naririnig. Mula sa isipan ni Cheon ang system ay sinabi na ang Nanomachine Generation 7 ay gumagana na daw ng maayos. Matagal na panahon na ang nakalipas ang mga warriors ng China ay nag-aaral ng martial arts upang maging kanilang self-defense noon. Sa pagtagal ng panahon ang martial arts na ito ay naging pamatay na sandata at sa paglipas ng panahon mas nahuhubog pa ang mga teknik ng martial arts na ito. Sa paglipas ng panahon ang mga martial arts warriors ay gumawa ng manuals. At sa tagal ng panahon naging isa itong sagradong manuals para sa mga mandirigma ng kasalukuyang panahon. Ang mga nakakamaster ng mga teknik sa mga manuals na ito ay tinatawag na Murim Warriors. Ang mga grupo ng warriors ay lumalapit sa mga Murim Warriors at ang mga ito ay umaasa na maging disipulo ng mga Murim Warriors. Ang grupo ng mga warriors ay nahahati sa dalawang grupo. Ito ay ang righteous at ang wicked. Ang righteous ay ang mabuting grupo ng mga warriors at ang wicked naman ay ang grupo ng mga masasamang warriors. May pangatlo din na grupo at ang grupo na ito ay tinatawag ang kanilang sarili na demonic cult. Ang kwentong ito ay tungkol daw sa hindi totoong anak ng demonic cult na inagaw ang pwesto ng kasalukuyang patriarka at naging pangalawang demon lord. Si Cheon ay nagkamalay na at bigla naman siyang bumangon habang malalim pa din ang kanyang paghinga. Tinanong ni Cheon kung buhay pa nga daw ba siya. Naaalala niya din daw na sinaksak siya sa kanyang tagiliran. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano nga daw ba ang nangyari sa kanya, nagtataka din siya kung bakit nga daw ba siya basang-basa. Si Cheon ay biglang napaubo at bigla niya din napansin ang itim na mansa sa kanyang katawan. Iniisip din ni Cheon na hindi daw kaaya-aya ang kanyang amoy. Nagtataka din siya kung ano nga daw ba ang malagkit na bagay ang nagkalat sa kanyang buong katawan. Mula sa kaisipan ni Cheon tinanong ng isang boses kung gising na nga daw ba si Cheon. Bigla namang nagtaka si Cheon at nagugulat sa kanyang boses na naririnig. Bigla din napatalon paalis si Cheon sa kanyang kama dahil sa kanyang takot sa mga kanyang naririnig at tinanong niya din kung sino nga daw ba ang nagsasalita. Si Cheon ay walang nakikitang ibang tao sa paligid kaya naman nagtataka siya kung ano nga daw ba talaga ang nangyayari. Mula sa kaisipan ni Cheon muling sinabi ng nanomachine na kumalma lang daw si Cheon. Iniisip ni naman Cheon na kung isa daw ba itong teknik, iniisip niya din na narinig niya na daw ang tungkol sa ganitong teknik noon, ngunit ang nararamdaman daw ni Cheon ay parang nasa loob daw ng kanyang ulo ang boses na kanyang naririnig. Si Cheon ay alerto pa din sa kanyang paligid, habang iniisip na kung nanggagaling daw ba talaga ang boses mula sa kanyang ulo. Ang boses naman ay biglang sinabi na tama daw ang iniisip ni Cheon, na muli niya namang ikinagulat. Si Cheon ay tinanong kung sino nga daw ba talaga ang nagsasalita. Ang boses naman ay sinabi na siya si Iskay na isang Generation 7 na nanomachine. Si Cheon ay naguguluhan daw sa mga sinasabi ni Iskay, tinanong niya din kung bakit daw ito ginagawa ni Iskay sa kanya. Muli namang sinabi ni Iskay na isa siyang nanomachine, sinubukan namang bigkasin ni Cheon ang nanomachine, at sinabi naman ni Iskay na tama ang sinabi ni Cheon. Si Cheon ay iniisip naman na kung isa daw ba itong spirit na mula sa sagradong apoy. Si Cheon ay biglang napaluhod at tinanong ang nanomachine kung sino nga daw ba talaga ang spirit na nagsasalita. Ang eksena ay nalipat sa isang lalaki na ginagabayan ang isang physician kung saan ang daan. Tinanong ng matandang physician na si Beck kung isa nga daw bang balak na pagpaslang ang nangyari na agad naman sinang-ayunan ng isang lalaki na si Jiang. Si Jiang ay sinabi na maraming beses na daw nilang tinangkang tapusin ang buhay ni Cheon noon. Ngunit hindi niya daw akalain na magagawa ng mga assassin na maihiwalay si Cheon sa kanya. Dahil nagawa daw nilang maisahan ang bodyguard na katulad ni Jiang, malamang daw na ang mga stealth squad daw ang may kagagawan nito. Sinabi din ng matandang physician na isang himala din daw na nagawang makaligtas pa ni Cheon sa mga ito. Sinabi ni Jiang na may tumulong daw kay Cheon, ngunit hindi niya daw alam kung sino nga daw ba ito. Sinabi naman ng matandang physician na ang katulad daw ni Jiang ay may kakayahan naman daw na masundan at matalo ang mga assassin. Si Jiang naman ay nagulat na lamang sa sinabi ng matandang physician. Kwento din ni Jiang ang kanyang naabutan sa pangyayari, at sinabi niya din na isang massacre daw ang nangyari sa lugar. Sinabi ni Jiang na naabutan niya daw ang mga katawan ng stealth squad na nagkalat sa lugar.
Ngunit ang mga kalahati daw ng mga katawan nito ay tila nawawala at sumabog na. Sinabi ni Jiang na may nag-isang asasin lang daw ang nananatiling buo pa din ang katawan, matatagpuan din daw ang patalim sa ulo nito na ibinigay ni Jiang mismo kay Cheon noon. Hindi nagtagal narinig daw ni Jiang na may taong humihinga pa din sa paligid, nang siya ay lumingon naman nakita niya ang kanyang young master na si Cheon, at siya ay tuluyan ng nawawalan ng napakaraming dugo sa kanyang katawan. Nagtataka din si Jiang dahil wala daw ni isang galos si Cheon sa kanyang katawan. Nagtaka naman ang matandang physician sa sinabi ni Jiang, kaya naman muling sinabi ni Jiang na sigurado daw siya sa kanyang nakita. Sinabi din ni Jiang na para lang daw natutulog ang paghinga ni Cheon nang matagpuan niya ito. Marami daw hiwa ng espada ang kasuotan ni Cheon, ngunit wala daw talaga siyang nakita na kahit anong galos sa katawan ni Cheon. Nagtataka naman ang matandang physician na kung sino naman daw kaya ang tumulong kay Cheon. Sinabi niya din na hindi niya daw maisip na tutulong ang kanilang patriarka sa pangyayaring ito, na agad namang sinang-ayunan ni Jiang mula sa background. Namamangha daw ang matandang physician sa kwento ni Jiang, kaya naman bilisan na daw nila ang pagpunta sa kanilang young master na si Cheon. Ang eksena ay bumalik na kay Cheon, tinatanong niya din ang machine kung siya nga daw ba ang nagligtas sa kanya. Sinabi naman ng machine na hindi siya ang nakipaglaban sa mga taong humahabol kay Cheon, ngunit ang tungkol sa pagpapagaling sa sarili ni Cheon ay siya daw ang dahilan. Si Cheon naman ay muling nagtaka sa mga sinasabi ng nanomachine, kaya naman ang nanomachine ay nag-umpisa ng mag-transfer ng basic information sa utak ni Cheon na isang user. Tinanong naman ni Cheon kung ano daw ang laging sinasabi ng nanomachine na isang user. Ang machine naman ay nag-umpisang maghanap ng salita na naaayon sa panahon ni Cheon para ipaliwanag ang salitang user. Ang nanomachine ay muling nagsalita at sinabi na hindi daw siya isang spirit na gaya ng sinasabi ni Cheon kanina. Si Cheon naman ay nagulat dahil ang nanomachine ay muling nagbago daw ng boses. Sinabi ni Iskay na kaya niya daw mag-transfer ng mga impormasyon sa utak ni Cheon tungkol sa kanya, kaya naman tinanong niya si Cheon kung gusto niya daw bang gawin ito ni Iskay. Agad namang sinabi ni Cheon na gawin na daw ito ni Iskay. Si Cheon ay biglang naglabas ng mga kidlat na aura sa kanyang paligid, at siya ay nagulat dahil sa mga nangyayari sa kanya. Bigla din siyang napapigil sa kanyang pagsuka. Ngunit hindi nagtagal hindi niya na ito napigilan. Sinabi naman ng nanomachine na normal lang daw na mangyari ito sa unang pagkakataon ng paglipat ng mga impormasyon, ngunit sa pangalawang pagkakataon at mga susunod pa ay wala na daw ang mga side effects na ito. Si Cheon ay nahihilo daw ng sobra, kaya naman napapatanong siya kung ano nga daw ba talaga ang nangyayari sa kanya. Ilang sandali pa si Cheon ay muling sinabi ang salitang nanomachine sa tamang pronunciation, na agad namang sinabi ni Iskay na tama ang sinabi ni Cheon. Dahil sa impormasyon na ipinasa ni Iskay kay Cheon, tinanong ni Cheon na kung totoo nga daw ba na may 10 of thousands na maliliit na machines ang kanyang katawan na agad namang sinang-ayunan ni Iskay. Sinabi din ni Iskay na may 6,482,400,000 daw ang nanomachine na meron si Cheon sa kanyang katawan. Si Cheon ay napahinga ng malalim at iniisip na hindi daw pala isang tao o spirit ang naririnig niya sa kanyang isipan. Tinanong naman ni Cheon si Iskay kung pwede daw ba itong umalis sa kanyang katawan, ngunit sinabi naman ni Iskay na nakaprogram lang daw siya na pwede na daw siyang umalis matapos na mamatay daw ni Cheon. Iniisip ni Cheon na ang kanyang mga hindi buong kapatid ay gusto siyang mapatay. At sumabay din daw ang kakaibang machine na meron ang katawan niya ngayon, habang iniisip ni Cheon kung bakit nangyayari ang mga ito sa kanya. Sila Jiang naman ay kumatok at sinabi na si Physician Beck ay nandito daw para makita ang kalagayan ni Cheon. Si Cheon naman ay nagulat sa pagdating nila Jiang, at sinabi na manahimik lang daw si Iskay dahil kapag nakita daw nilang kinakausap niya ang kanyang sarili malamang na isipin daw nilang mababaliw na siya. Habang naghahanda na si Cheon para magpanggap na tulog, sinabi naman ni Iskay na pwede daw silang mag-usap gamit lang ang kaisipan ni Cheon. Napansin ni Jiang na mukhang tulog pa daw ang young master, kaya naman i-check na lang daw nila si Cheon ng tahimik. Ilang sandali pa si Cheon ay binuksan na ang kanyang mga mata. Agad namang sinabi ni Jiang na mabuti naman ay gising na si Cheon. Tinanong din ni Jiang kung kamusta na daw ang kalagayan ni Cheon. Bigla namang nagulat si Jiang dahil sa amoy ni Cheon. Kaya naman tinanong ni Jiang kung ano nga daw bang klase ng amoy ang meron si Cheon ngayon. Si Beck naman ay seryosong pinagmasdan lamang si Cheon. Tinanong din ni Beck kung naaalala daw ba siya ni Cheon. Sinabi naman ni Cheon na hindi niya daw makakalimutan si Beck dahil siya daw ang nag-alaga noon sa kanyang nanay noong may sakit ito.
Sinabi din ni Beck na kung pwede niya daw bang makita ang kamay ni Cheon. Si Beck ay chinek ang pulso ni Cheon, at siya naman ay biglang nagulat sa kanyang natuklasan. Sinabi ni Beck na kakaiba daw ito, kaya naman nataranta si Jiang, at tinanong si Beck kung ano nga daw ba ang problema kay Cheon. Muling sinabi ni Beck na hindi ito normal, kaya naman tinanong ni Jiang kung anong ibig sabihin ni Beck. Sinabi ni Beck na ang mga toxins sa katawan ni Cheon ay wala na. Tinanong niya din si Cheon kung ano nga daw bang klase ng halamang gamot ang ginamit ni Cheon para magawa ito. Si Cheon naman ay nagtataka sa mga sinasabi ni Beck sa kanya. Si Beck naman ay sinabi na ang katawan daw ni Cheon ay perpekto na daw para matuto siya ng martial arts. Si Cheon naman ay napagtanto na ang malagkit na itim na bagay ay ang kanyang toxins na lumabas sa kanyang katawan. Sa isipan naman ni Cheon ay tinanong niya si Iskay kung kagagawan niya nga daw ba ito. Si Iskay naman ay tinanong si Cheon kung pwede na nga daw ba talaga siyang magsalita, na kinainis naman ni Cheon at sinabi na bilisan niya na daw ang magsalita. Si Iskay ay sinabi na ang mga nanomachines ay tinanggal ang lahat ng toxins sa katawan ni Cheon. Ginawa din daw ng mga nanomachines na ilagay sa athletic state ang katawan ni Cheon. Nagulat naman si Cheon mula sa kanyang isipan at tinanong ang nanomachine kung ano nga daw ba talaga siya. Habang nakangiti, sinabi naman ni Cheon na hindi daw isang spirit si Iskay. Sinabi din ni Cheon na sigurado nga daw ba si Iskay na hindi siya isang spirit dahil sa mga kayang gawin nito. Si Iskay naman ay muling sinabi na sigurado daw siya na isa siyang nanomachine. Ang demonic cult ay may maraming sekta, ngunit may 6 lamang ang pinakakilala sa mga ito. Ang mga sekta na ito ay nangako sa kanilang samahan na ibibigay daw nila ang kanilang mga dalagang anak sa patriarka upang makapagparami at makapagpalakas sila ng lahi. Ang mga batang ipinapanganak ay inaalagaan mismo ng kanilang sariling ina, at kapag tungtong nito sa tamang edad pwede na daw silang pumasok sa akademya. Ang paaralan daw ng demonic arts ay nagbubukas lamang daw tuwing lilipas ang 10 taon. Nasa eskwelahan daw na ito ang mga pinakamagagaling na instruktor sa kanilang buong samahan ng demonic cult. Ang layunin daw ng eskwelahan na ito ay ang paglabanin ang mga estudyante dito. At pataasin palalo ang kanilang martial arts skills hanggang sa maaabot ng kanilang limitasyon. May mga panahon din daw na ang kompetisyon ay nagiging seryoso na. Ang mga pagkakataon daw na ito ay kapag pumasok na ang mga maharlika sa paaralan. Ang mga miyembro ng demonic cult ay tinatawag nila itong tournament ng mga maharlika. Ang eksena ay nabalik kay Cheon na nagugulat sa mga sinasabi ni Beck. Si Cheon ay naalala na ang matandang physician daw ay isang eksperto tungkol sa mga lason, kaya naman si Cheon ay kinabahan at iniisip na hindi niya daw dapat ipaalam kay Beck na may nanomachines siya sa loob ng kanyang katawan. Si Iskay naman ay nagsalita sa isipan ni Cheon at sinabi na impossible daw na malaman ni Beck ang existence ni Iskay sa katawan ni Cheon. At dahil daw ito sa kakulangan ng mga gamit nila sa kasalukuyan. Habang pinagmamasdan naman ni Beck si Cheon, iniisip niya naman na sigurado daw siya na tinulungan daw si Cheon ng ibang tao. Si Beck naman ay sinabi na wala daw problema sa katawan ni Cheon, ngunit bibigyan niya pa din daw ito ng gamot upang maibalik daw ang sigla ni Cheon. Si Jiang naman ay nagpasalamat dahil sa pagpunta ni Beck para tignan ang kalagayan ni Cheon. Hindi nagtagal si Beck ay paalis na, kaya naman sinabi ni Jiang na ihahatid niya na daw ito palabas. Sinabi din naman ni Beck na huwag na daw at manatili na lang daw si Jiang sa kwarto para bantayan si Cheon. Si Beck ay nakalabas na at iniisip na napakamisteryoso daw nang nangyari kay Cheon. Iniisip niya din na kung posible daw ba na biglang magbago ang isang tao ng ganon kabilis. Naaalala pa daw ni Beck kung gaano pa daw kalampas si Cheon kumpara sa mga kasabayan niyang bata noon. Isinantabi din daw noon si Cheon dahil sa kakulangan nito sa lakas ng katawan para matuto ng kahit na anong martial arts. Ngunit ngayong araw daw ay narinig ni Beck ang tunog ng katawan ni Cheon na kasing tunog daw ng mga young master mula sa 6 na sekta. Iniisip din ni Beck na isang anak lang daw si Cheon ng isang taga-silbi, ngunit malakas daw ang dumadaloy na dugo mula sa patriarka kay Cheon. Iniisip din ni Beck na mukhang ang patriarka daw ang tumulong sa pagkakasagip kay Cheon. Iniisip ni Beck na kung sekretong tinulungan nga ng patriarka si Cheon, ay wala na daw siyang magagawa tungkol dito. Sinabi niya din na mukhang magiging interesante daw ang darating na pagbubukas ng akademya ngayong taon. Habang nakahiga pa din si Cheon, iniisip niya naman na mukhang hindi naman daw napansin ni Beck ang nanomachines sa kanyang katawan. Napagtanto din ni Cheon na dapat daw siyang magpasalamat sa gwardiya niyang si Jiang, dahil kung hindi din daw, dahil sa kanya, patay na din daw siya ngayon.
Ginamot daw ng mga nanomachines ang kanyang katawan, ngunit kapag hindi daw si Jiang ang unang nakakita sa kanya, sigurado na daw ang kanyang kapahamakan. Si Cheon ay bumangon sa pagkakahiga at nagpasalamat kay Jiang, ngunit si Jiang naman ay biglang pinigilan si Cheon at humingi ng tawad kay Cheon. Dahil sa masamang amoy ni Cheon, sinabi ni Jiang na kailangan na daw maligo ni Cheon, na agad namang sinabi ni Cheon na tama ang sinabi ni Jiang. Habang naliligo si Cheon, kinausap niya naman ang nanomachine. Tinanong naman ng nanomachine kung ano nga daw ba ang gusto sabihin ni Cheon sa kanya. Sinabi ni Cheon na pinagaling daw siya ng nanomachines. Kaya naman tinanong ni Cheon kung hanggang saan nga daw ba ang kayang pagalingin ng nanomachines. Sinabi naman ng nanomachine na kaya niya daw pagalingin kaagad ang mga pinsala tulad ng mga hiwa ng mga espada at maging mga nasirang organs daw sa katawan ni Cheon. Sinabi din ng nanomachine na mahihirapan daw siya sa kakulangan daw ng dugo ni Cheon at sa mga laman na natatanggal sa katawan ni Cheon dahil ang proseso daw na ito ay kailangan daw ng cell division. Si Cheon naman ay sinabi na lagi daw nagsasabi ang nanomachine ng kung ano-anong bagay na hindi naman daw naiintindihan ni Cheon. Sinabi din ni Cheon na ayos lang naman daw siguro kung susubukan niya ang kakayahan ng nanomachines. Si Cheon ay may dalang patalim at balak hiwain ang kanyang palad. Dahil sa ginawa ni Cheon siya ay maaray na sa sakit nito, ngunit si Iskay naman ay sinabi na gagamutin niya na daw ang hiwa ng isang patalim sa kanang kamay ni Cheon. Ilang sandali pa ang palad ni Cheon ay gumaling kaagad na parang nothing happens, kaya naman si Cheon ay namangha dahil sa kanyang nadiskubre. Habang namamangha si Cheon sa kakayahan ng nanomachines, siya naman ay biglang lumubog sa tubig at iniisip na hindi pa rin daw siya makapaniwala na kaya niyang pagalingin ang kanyang sarili ng ganon kabilis. Tinanong niya din ang tungkol sa mga impormasyon na nilipat noon ng nanomachine sa kanya at sinabi na may kakayahan pa din daw siyang magamit ang mga ito na agad naman sinang-ayunan ng nanomachine. Sinabi naman ni Cheon na agad niya daw itong susubukan mamaya matapos niyang maligo. Ilang sandali pa ang katawan ni Cheon ay biglang nagkaroon ng mga muscles. Napansin naman ito ni Cheon at sinabi na ang katawan niya daw ay parang nag-training daw ng napakaraming taon. Tinanong din ni Cheon kung kagagawan din daw ba ito ng nanomachine, na agad namang sinabi ni Iskay na inayos niya lang daw kaunti ang katawan ni Cheon. Habang nagtataka si Cheon sa pag-ayos ng kanyang katawan, may matandang taga-silbi naman ang dumating at sinabing dala na daw nito ang damit ni Cheon. Habang inaayusan siya ng matandang taga-silbi, sinasabi naman ni Iskay na madali lang daw ang ayusin ang mga blood vessels, muscles at tendons ni Cheon sa kanyang katawan. Si Cheon naman ay kausap si Iskay sa kanyang isipan, at sinabi na nagsasabi na naman daw si Iskay ng mga hindi niya maintindihan na mga salita. Sinabi din ni Cheon na pinagmumukha daw siya ng nanomachine na nagsayang lang daw siya ng oras sa kanyang pag-aaral ng mabuti. Tinanong din ni Cheon kung ayos lang daw ba sa nanomachine na tawagin siya nito bilang Nano, na agad namang sinabi ni Nano na ire-registered niya na daw ito bilang kanyang nickname. Ilang sandali pa si Cheon ay nasa loob na ng isang library. Tinanong niya din si Nano kung ano na daw ang kanyang susunod na gagawin. Sinabi naman ni Nano na kumuha daw si Cheon ng isang libro at buklatin daw ni Cheon ito pa isa-isa. Nagtaka naman si Cheon at sinabi na sigurado daw ba si Nano na yun lang daw ba ang kailangan niyang gawin na agad namang sinang-ayunan ni Nano. Si Cheon ay kinuha na ang nag-isang libro dito na may tungkol sa martial arts, tungkol din daw sa acupoints at blood circulation ang librong ito. Sinabi ni Cheon na mag-umpisa na daw si Cheon buklatin ang libro, na agad namang sinabi ni Nano sa kanyang master na handa na daw siya. Si Cheon ay binuklat ng mabilis ang mga pahina ng libro pa isa-isa, habang si Cheon naman ay natingin lamang sa kanyang ginawang pagbuklat ng libro. Sinabi ni Cheon na tapos na daw ang pinagawa ni Nano, sinabi din naman ni Nano na tapos na ang pag-scan niya sa libro, balak na din daw ni Nano ilipat ang mga impormasyon sa utak ni Cheon. Nagtaka naman si Cheon sa sinabing scan ni Nano, at tinanong niya din si Nano kung kinopya niya nga daw ba ang mga nakasulat sa libro, na agad naman sinang-ayunan ni Nano. Si Nano ay muling tinanong si Cheon kung itutuloy niya daw bang ilipat ang mga impormasyon sa utak ni Cheon, na agad din namang pinayagan ni Cheon. Si Cheon ay may kakaibang naramdaman sa kanyang katawan, siya din ay napapasigaw sa kanyang isipan dahil sa mga nangyayari sa kanya. Ilang sandali pa sinabi ni Nano na tapos na daw ang pag-transfer niya ng mga nilalaman ng libro sa utak ni Cheon. Si Cheon ay medyo nasusuka dahil sa mga nangyari, ngunit sinabi din naman ni Nano na hindi magtatagal at makaka-adjust din daw si Cheon.
Tinanong naman ni Cheon na kung nag-alala daw ba si Nano kanina. Sinabi naman ni Nano na napansin niya daw na nahihirapan si Cheon. Sinabi din ni Cheon na akala niya ay walang pakiramdam at emosyon ang katulad ni Nano. Si Cheon ay tinanong si Nano kung ano na daw ang kanyang susunod na gagawin. Sinabi naman ni Nano na mag-isip daw siya ng mga tungkol sa nilalaman ng libro. Si Cheon naman ay sinabi ang salitang acupoints. Si Cheon naman ay biglang ipinaliwanag ang kahulugan ng salitang acupoints. Habang patuloy ang pagpapaliwanag ni Cheon tungkol sa acupoints, siya naman ay biglang nagulat dahil sa kanyang ginagawang pagpapaliwanag. Si Cheon ay namangha sa kanyang ginawang pagpapaliwanag. Sinabi niya din na hindi lang daw memorization ang kanyang nagawa, dahil ang lahat daw ng kanyang sinasabi ay naiintindihan niya daw ng malinaw. Sinabi din ni Nano na inayos niya din daw ang mga mali sa libro. Nagtaka naman si Cheon at tinanong kung anong mga mali naman daw ito. Sinabi naman ni Nano na inayos niya daw ang mga mali sa libro ayon sa nilalaman ng kanyang mga data. Si Cheon naman ay masaya matapos malaman ang kanyang kayang gawin. Iniisip niya din na magagawa niya na daw mapag-aralan ang mga martial art textbooks ng napakabilis kumpara sa iba. Dahil sa saya ni Cheon siya ay nanginginig sa pagngiti. Sinabi ni Cheon na ang 6 na young masters ng 6 na sekta ay nagsasanay na simula noong pagkabata pa lang nila. Sinabi din ni Cheon na ang tanging natutunan niya lang daw noong bata siya ay ang 3 uri ng paghinga para lumakas. Iniisip din ni Cheon na ang library daw ng akademya ay may mga libro na hindi lamang daw tungkol sa demonic martial arts. Sinabi din ni Cheon na andito din ang mga libro ng martial arts tungkol sa mga righteous at wicked na grupo. Sinabi ni Cheon na may bago na daw siyang layunin at sinabi na yun daw ay ang maging pinakamalakas sa buong akademya gamit ang kanyang bagong diskobre na abilidad. Ang eksena ay nalipat sa residence ng stealth na sekta na isang successor. Ang lalaking nakatalikod ay sinabi na nagpadala daw siya ng 5 tauhan para tanggalin ang isang maliit na problema sa kanilang daraanan, ngunit nabalitaan niya lamang daw na namatay ang mga ito. Sinabi din ng lalaki sa mensahero na gusto daw ba nitong maniwala siya sa mga sinasabing kalokohan ng mensahero. Ang mensahero naman ay sinabi na totoo daw ang kanyang mga sinasabi. Ang lalaking yang master naman na nagngangalang Mugyum ay biglang nagalit sa mga sinasabi ng mensahero. Sinabi niya din na isang mababang uri lang ng nilalang si Cheon, ngunit mukhang may itinatago daw itong husay. Sinabi ni Mugyum na sinigurado niya daw na iniwalay niya ang guard ni Cheon sa kanya. Kaya naman iniisip niya kung sino nga daw ba ang taong tumulong kay Cheon. Sinabi din ni Mugyum na ayaw niya daw marumihan ang kanyang mga kamay, ngunit sinabi niya din na mukhang wala na daw siyang magagawa. Habang nakangiti si Mugyum, sinabi niya din na tatapusin niya daw mismo si Cheon gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang umaga ay sumapit na sa residence nila Cheon. Si Cheon naman ay gising pa din at tila malalim ang iniisip. Iniisip niya din na sobrang kinakabahan siya, kaya naman hindi na siya nakatulog kahit sandali man lang. Si Cheon ay bumangon na at binuksan na ang bintana. Sinabi din ni Cheon na mukhang madaling araw pa lang. Sinabi niya din na ngayong araw na daw ang pagpasok niya sa akademya. Si Jiang ay nagsasanay at ito naman ay napansin ni Cheon. Si Jiang ay pinaghuhusay pa ang kanyang martial arts. Iniisip din ni Cheon na parang gusto niyang matutunan ang teknik sa pakikipaglaban ni Jiang. Iniisip ni Cheon na simula noong bata siya, lagi na lang daw siyang binabantayan ng mga 6 na sekta. Nangako din daw siya sa kanyang nanay noon bago ito mamatay na mag-aaral lang daw siya ng martial arts kapag nakapasok na siya sa loob ng akademya. Si Nano naman ay biglang tinawag si Cheon na ikinagulat naman ni Cheon. Sinabi ni Nano na kung gusto niya daw bang gayahin niya ang training ni Jiang. Bigla namang nagulat si Cheon sa sinabi ni Nano. Tinanong niya si Nano kung kaya nga daw ba talaga neto ang gayahin ang mga galaw ng ibang tao, na agad namang sinang-ayunan ni Nano. Muling tinanong ni Cheon kung pwede daw bang gayahin ni Nano ang teknik ni Jiang at ipasa ito sa kanyang utak. Sinabi naman ni Nano na kaya niya daw nagawin ito. Sinabi niya din na may mga nakasave na din daw siyang mga data na pwede niya na daw i-transfer kay Cheon ngayon mismo. Nagugulat pa din si Cheon sa mga sinasabi ni Nano. Mula sa background sinabi naman ni Cheon na kung gusto niya nga daw bang gayahin ang teknik ni Jiang. Iniisip ni Cheon na papasok na daw siyang mamayang hapon sa akademya at wala na din daw siyang magiging tagabantay sa loob ng akademya. Kaya naman iniisip ni Cheon na kailangan niyang matuto ng self-defense bago siya pumasok sa akademya mamaya. Si Cheon ay sinabi na kay Nano na umpisahan na daw nitong gayahin ang mga teknik ni Jiang. Habang nag-iensayo si Jiang ng kanyang mga teknik, si Cheon naman ay pinapanood lamang siya habang kinokopya na ni Nano ang mga paggalaw ni Jiang.
Ang pag-iensayo ni Jiang ay umabot ng 1 oras, at sinabi din naman ni Nano na tapos niya na daw magaya ang lahat ng teknik na ipinakita ni Jiang sa kanyang ensayo. Inilipat na din ni Nano ang mga ginaya niyang teknik ni Jiang, kaya naman si Cheon ay biglang sumakit ang ulo. Ilang sandali pa natapos na ang paglipat ng mga teknik. Sinabi din ni Cheon na mas nagiging mas madali na nga daw sa pakiramdam ang paglipat ng mga impormasyon habang tumatagal. Bigla din siyang nagulat dahil sa mga impormasyon na kanyang natanggap. Siya ay bigla din naging masaya at sinabi na nakakahanga daw ang kanyang nasa isipan. Bigla ding tumakbo si Cheon para kunin ang kanyang patalim. Habang hinuhugot niya ang patalim, iniisip naman ni Cheon na nararamdaman niya na daw sa kanyang katawan ang teknik na pinapakita ni Jiang kanina. Nakita ni Cheon na nakabukas ang bintana, kaya naman isinarado niya ito dahil hindi daw siya pwedeng makita ni Jiang. Si Cheon ay naghanda na para subukan ang mga teknik. Si Cheon ay nag-umpisa ng gumalaw, dahil sa lakas ng teknik ang sahig na tinatapakan ni Cheon ay biglang na nasira. Si Cheon ay nagpatuloy sa pagsubok ng mga teknik ni Jiang. Iniisip din ni Cheon na nasa kanya na daw ang mga teknik ni Jiang na pinaghirapan niya sa loob ng 20 years. Iniisip ni Cheon na kailangan niya daw dapat mag-ensayo para sa kanyang katawan para magamit ang ganitong kalakas na klase ng teknik. Ngunit nagugulat si Cheon dahil hindi niya na daw pinagdaanan ang mga ito. Sinabi ni Nano na tapos niya daw ma-analyze ang mga muscle development sa teknik na ito, kaya naman tinanong niya si Cheon kung gusto niya nga daw bang ilipat ang mga impormasyon na ito kay Cheon. Si Cheon ay biglang sumakit ang buong katawan. Sinabi din ni Nano na kapag hindi daw ililipat ni Cheon ang muscle development sa teknik na ito, sasakit lamang daw ang katawan ni Cheon sa tuwing gagamitin niya ang teknik ni Jiang. Si Cheon ay patuloy pa din ang pagsakit ng kanyang katawan. Si Nano naman ay sinabi na hindi daw sanay ang muscle ni Cheon sa teknik, kaya naman kailangan daw ni Cheon ang i-transfer ang muscle development para sa teknik ni Jiang. Dahil sa mga komplikadong salita na ginagamit ni Nano, sinabi naman ni Cheon na kung pwede daw bang ipaliwanag ni Nano ng mas malinaw ang kanyang mga sinasabi. Si Nano naman ay sinabi na i-adjust niya daw ang language level para sa user na si Cheon. Bigla namang nainis si Cheon sa sinabi ni Nano dahil nagmumukha daw siyang hindi nag-aaral. Si Nano ay sinabi na hindi daw sinasanay noon ni Cheon ang teknik ni Jiang, kaya naman kahit alam gawin ito ng utak ni Cheon, hindi naman daw kinakaya ito ng kanyang katawan dahil sa bago pa lang daw ang pakiramdam na ito sa katawan ni Cheon. Sinabi ni Cheon na mas malinaw na daw ngayon ang sinasabi ni Nano, ngunit nahihirapan pa din daw siyang intindihin ang lahat. Kaya naman sinabi ni Nano na kung gusto daw ba niyang babaan pa ng level ang language level para sa kanya. Si Cheon naman ay naiinis na dahil sa pinagmumukha na daw talaga siya ni Nano na mahina ang utak. Tinanong ni Cheon na kung ililipat daw ba ni Nano ang impormasyon, ay hindi na nga daw ba sasakit ang kanyang katawan sa teknik. Na agad namang sinabi ni Nano na tama ang sinabi ni Cheon. Sinabi ni Nano na aabutin ng 2 oras ang prosesong ito dahil gagamitin niya daw ang lahat ng nano machines sa prosesong ito. Sinabi naman ni Cheon na ayos lang daw ito dahil mahaba pa naman daw ang natitirang oras niya bago pumasok sa akademya mamaya. Sinabi ni Nano na sobrang sakit daw ng mararamdaman ni Cheon sa proseso, kaya naman sinabi din ni Nano na papatulugin niya na lang daw si Cheon habang ginagawa ang proseso. Tinanong ni Cheon kung masakit daw ba talaga ito. Si Nano naman ay sinabi na may 1.3 million daw na kaso ng mga tao ang nawalan ng malay habang nasa prosesong ito. Tinanong ni Nano na gusto daw ba ni Cheon magpatuloy habang hindi siya pinapatulog. Si Cheon naman ay sinabi na kung pwede daw bang patulugin siya ni Nano kapag hindi niya nakinaya ang sakit. Sinabi naman ni Nano na kaya niya naman daw gawin ito. Si Nano ay nag-umpisa na sa proseso, habang si Cheon naman ay sinasabi na wala naman daw pala siyang dapat ipag-alala sa prosesong ito. Ilang sandali pa ang buong katawan ni Cheon ay nag-crack-crack dahil sa proseso na nangyayari. Si Cheon naman ay napapasigaw sa sakit, kaya naman si Nano ay naghanda na para patulugin si Cheon. Ilang sandali pa si Cheon ay pabagsak na. Si Cheon ay tuluyan na din na nakatulog sa kalagitnaan ng proseso. Si Jiang naman ay nagluluto ng makakain nila ni Cheon. Tinikman niya na din ito, at sinabi na napakasarap daw nito, at sinabi na kahit sino mang chef ay mamamangha sa kanyang niluto. Sinasabi din ni Jiang na lumabas daw siya at bumili ng mga ingredients para lutuin daw ang lahat ng paboritong pagkain ni Cheon. Iniisip din ni Jiang na 5 taon na daw simula noong mag-umpisa siyang paglutuan si Cheon. Iniisip niya din na noong una ay hindi niya pa daw alam ang magluto ng kanin. Ang nanay din daw noon ni Cheon ay sinabi kay Jiang na siya na daw ang bahala na alagaan si Cheon.
Iniisip ni Jiang na si Lady Wan na nanay ni Cheon ay namatay daw noon dahil sa lason. Sinabi niya din na ngayong araw ay papasok na si Cheon sa akademya. Kaya naman humiling siya kay Lady Wan na sana gabayan niya si Cheon habang nasa loob ito ng akademya. Si Jiang ay bigla namang nagulat dahil sa kanyang narinig na pagsigaw ni Cheon, kaya naman agad nang binitawan ni Jiang ang kanyang hawak na kitchen knife. Si Jiang ay mabilis na nakarating sa kwarto ni Cheon at tinanong kung ayos lang daw ba si Cheon. Si Jiang naman ay naabutan si Cheon na natutulog. Chinek din ni Jiang ang puso ni Cheon at nalaman naman na normal lang daw ito. Iniisip din ni Jiang kung ano nga daw ba ang ginagawa ni Cheon para sumigaw ng malakas kanina. Hindi nagtagal napansin na din ni Jiang ang mga footprints sa kwarto ni Cheon. Hinawakan ni Jiang ang mga footprints at iniisip niyang pinapanood siya ni Cheon simula noon na magsanay sa loob ng 2 taon. Si Jiang ay napangiti habang iniisip na kung nagawa daw ba talaga ni Cheon na makasabay sa kanya sa loob lamang ng 2 taon. Ang proseso ay natapos na at si Cheon naman ay nagising na din. Bigla din siyang bumangon dahil sa pagkakaalala niya sa sakit na naramdaman niya noong bago siya mawalan ng malay. Sinabi ni Cheon na hinding-hindi niya na daw uulitin ang nangyari kanina, habang si Nano naman ay sinabi na binalaan niya naman na daw si Cheon kanina. Tinanong niya din si Nano kung bakit maayos ang pagkakahiga niya. Sinabi din ni Cheon na mukhang galing daw si Jiang sa kanyang kwarto kanina. Si Cheon ay pinulot muli ang patalim at tinanong si Nano kung hindi na nga daw ba mananakit ang kanyang katawan sa paggamit ng teknik ni Jiang. Sinabi naman ni Nano na na-convert na daw ang mga muscles ni Cheon. Kaya naman para na din daw nag-training si Cheon ng 20 years katulad ni Jiang. Si Cheon ay huminga ng malalim at muling sinubukan ang teknik ni Jiang na kanyang ginaya. Sinabi ni Cheon na mas accurate na daw at mas ramdam niya na daw ang lakas ngayon kesa kanina. Napapangiti din si Cheon dahil sa ganda daw sa pakiramdam ng kanyang nagagawa. Si Cheon ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa at sinabi na tapos na daw ang unang teknik, kaya naman naghanda muli si Cheon at ginawa niya na din ang pangalawang teknik. Bigla naman siyang nagulat sa kanyang nagawa dahil sa nagagawa niyang makaiwan ng mga bakas ng kanyang paa sa sahig dahil sa kanyang lakas. Sinabi ni Cheon na mukhang minaliit niya ang nagagawa ng teknik ni Jiang. Kaya naman kapag nakita daw ito ni Jiang malamang pagagalitan daw siya nito mamaya. Si Jiang ay biglang kumatok sa pintuan at sinabi na dala niya na daw ang pagkain ni Cheon. Bigla din namang nataranta si Cheon dahil hindi niya maayos ang nasira niyang sahig. Si Jiang ay tuluyan ng pumasok sa kwarto ni Cheon. Si Cheon naman ay nilipat ang lamesa upang matakpan ang kanyang nasirang sahig, habang sinasabi din na gutom na daw siya at handa na kumain. Si Jiang naman ay nagtataka daw dahil madalas naman daw inaabot ni Cheon ang kanyang pagkain sa bintana. Si Cheon naman ay sinabi na matagal daw ulit bago siya makakabalik dahil sa pagpunta niya sa akademya, kaya naman gusto niya lang daw na maiba ng kaunti ang pangyayari ngayong araw. Habang nakangiti iniisip naman ni Cheon na sana hindi mahalata ni Jiang ang kanyang nagawa sa sahig. Si Cheon ay napansin ang mga inihanda ni Jiang para sa kanya at nakita niya na ang lahat ng ito ay kanyang paborito. Si Cheon ay iniisip na kilala daw talaga siya ni Jiang. Iniisip niya din na siguro ginawa ito ni Jiang dahil alam nitong pupunta na siyang akademya ngayong araw. Si Nano naman ay biglang pinayuhan si Cheon kung paano kainin ng tama ang mga pagkain na inihanda ni Jiang. Ngunit si Cheon naman ay sinabi na manahimik daw si Nano at tumigil na sa kakasalita nang hindi niya naman daw naiintindihan. Si Cheon ay nag-umpisa ng kumain at sinabi na ubusin niya daw lahat ng pagkain na inihanda ni Jiang para sa kanya. Si Jiang naman ay sinabihan si Cheon na huwag daw siyang magmadali sa pagkain, na agad naman sinang-ayunan ni Cheon. Ilang sandali pa si Cheon ay tapos na kumain at nagpasalamat na din kay Jiang. Si Jiang naman ay tinanong si Cheon kung kailan niya pa daw ninakaw o natutunan daw ang kanyang teknik. Si Cheon naman ay biglang nagulat sa sinabi ni Jiang. Si Cheon ay nagkukunwari pa din na hindi niya alam ang sinasabi ni Jiang. Ngunit si Jiang naman ay biglang binuhat ang lamesa. Ang marka sa sahig ay nakita na nila, sinabi din ni Jiang na mas lumalim pa daw ito ngayon simula noong makita niya ito kanina. Iniisip ni Cheon na ang pagnakaw daw ng teknik ay ipinagbabawal sa mundo ng murim. Iniisip niya din na nasilaw siya sa kayang gawin ni Nano, kaya naman nagawa niya ang hindi dapat gawin. Habang nakaupo si Cheon, siya naman ay walang masabi para kay Jiang. Si Jiang naman ay biglang ngumiti kay Cheon at sinabi na napakahusay daw ng nagawa ni Cheon. Mula sa background sinabi ni Jiang na pwede niya naman daw itong ituro kay Cheon, kaya naman hindi na lang daw sana sekretong pinag-aralan ito ni Cheon mag-isa. Si Jiang ay may binibigay kay Cheon na papel
Sinabi niya din na andito daw ang mga tips para ma-circulate daw ni Cheon ang kanyang lakas para sa paggamit ng kanyang technique. Sinabi din ni Jiang na may breathing technique din daw sa papel na binigay niya, ngunit sinabi din ni Jiang na may mas magaganda daw na technique sa loob ng akademya. Mas maganda din daw kung matututunan ni Cheon ang mga technique sa loob ng akademya. Si Cheon naman ay tinanggap na ang papel habang siya naman ay umiiyak. Habang pinagmamasdan ni Jiang si Cheon, naalala niya naman ang sinabi noon ni Cheon sa kanya na hindi na daw siya iiyak kahit kailan. Sinabi ni Jiang na 5 taon na daw simula noong namatay ang nanay ni Cheon, at mula din daw noon si Cheon ay lumaki na daw na may tapang mula sa kanyang kalooban. Habang paalis na si Jiang, iniisip niya na isa pa din daw bata si Cheon na kailangan pa din daw ng pagmamahal mula sa isang magulang. Si Jiang ay napahinto at sinabi na hindi niya na daw mababantayan si Cheon sa loob ng akademya, kaya naman maging mas matapang pa daw si Cheon sa loob ng akademya. Si Cheon naman ay muling nagpasalamat kay Jiang habang siya ay umiiyak. Si Jiang ay nakalabas na, pinunasan na din ni Cheon ang kanyang luha. Sinabi niya din sa kanyang sarili na wala daw siyang dapat ipag-alala at ikatakot sa pagpasok niya sa akademya. Mula sa background, sinabi ni Cheon na maaring wala na daw ang kanyang ina, ngunit may babalikan pa din daw siya matapos niyang mag-aral sa akademya. Ang oras ay dumating na para pumasok ang mga estudyante sa akademya. Mula sa background, ang mga tao ay tinatanong kung mga ilang tao nga daw ba ang nandito sa lugar. Ang isang tao naman sa background ay sinabi na nasa 1,000 daw siguro ang mga taong nandito sa lugar. Ang matabang lalaki ay sinabi na mas kinabahan daw siya simula noong tumuntong siya dito sa akademya. Ang isang lalaki naman ay sinabi na kasabay daw nila ang mga ibang maharlika, kaya naman kailangan nilang mag-ingat sa kanilang mga magiging desisyon sa hinaharap. Ang isang lalaki ay palabas na para makita ang mga estudyante. Sinabi din ng lalaki na mukhang excited daw ang mga estudyante ngayong taon. Sinabi din ng lalaki na wala daw siyang nakikita ni isang estudyante na may malakas na fighting spirit. Sinabihan niya din na mga baliw daw ang mga estudyante na nandito ngayon. Ang lalaki ay naglabas ng kakaibang aura at sinabi na ang buhay daw ng mga estudyante ay maaring dito na matapos sa loob ng akademya. Ang lalaki daw na ito ay si Wamyong. Siya ay kanang kamay ng royal bodyguard ng patriarka. Ang mga estudyante ay nakilala ang lalaki at sinabi na siya daw ay nasa top 10 ng pinakamalalakas sa kanilang demonic cult. Ang isang lalaki naman sa background ay sinabi na maaaring nasa top 5 daw si Wamyong. Napansin naman ni Wamyong ang mga estudyanteng nasa harapan at sinabi na mukhang may ibubuga daw ang mga ito. Iniisip din ni Wamyong na mukhang ang 6 daw na ito ay mukhang galing sa 6 na kilalang sekta. Ang unang lalaki ay galing sa Shadow na sekta. Ang pangalawa naman ay galing sa Sword Clan na sekta. Ang pangatlo naman ay galing sa Stealth na sekta. Ang pang-4 naman ay galing sa Poison na sekta. Ang pang-5 ay galing sa Saber na sekta. Habang ang pang-6 naman ay isang babae na galing sa Musician na sekta. Si Wamyong ay hinahanap din si Cheon at tinanong ang kanyang sarili kung nasaan na nga daw ba ang batang ito. Si Cheon ay nagugulat dahil hindi daw mahanap ang kanyang number badge. Ang lalaki ay sinabi na tanging number 7 lang daw ang hindi niya mahanap, kaya naman maghintay lamang daw si Cheon hanggang sa mahanap na daw nila ito. Si Cheon ay iniisip naman na malamang nakagagawa ng isa sa mga 6 na sekta ang may gawa ng bagay na ito, kaya naman sinabi niya na lang sa lalaki na maghihintay siya. Iniisip niya din na malamang ayaw daw siya makasama ng taong gumawa ng bagay na ito. Habang naghihintay sa kanyang numero, iniisip naman ni Cheon na wala daw siyang mapapala sa pagrereklamo. Sigurado din daw si Cheon na malamang may mangtatangka din daw sa kanyang buhay dito sa loob ng akademya. Mula sa background, iniisip ni Cheon na nagawa niya nang makaabot sa puntong ito habang pinagtatangkaan ang kanyang buhay sa haba ng panahon. Kaya naman sisiguraduhin niya daw na siya ang magiging pinakamalakas dito sa loob ng akademya. Habang nag-uusap ang mga tao sa paligid, si Cheon naman ay iniisip na napakaraming tao sa lugar, kaya naman mahihirapan daw siyang makapunta sa harapan. Ang mga ibang estudyante naman ay napansin si Cheon, at sinabi na kasali din daw si Cheon sa tournament ng mga maharlika bukod pa sa 6 na sekta. Sinabi din ng lalaki na nabalitaan niya daw na walang alam si Cheon na kahit isang martial arts. Kaya naman ang grupo ay nagsimulang magtawanan dahil kay Cheon. Napansin naman ni Cheon ang mga taong ito at iniisip na sigurado daw siya na siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Iniisip din ni Cheon na hayaan na lang sila at hindi magtatagal ipapakita niya din daw sa kanila ang kanyang makakaya. Si Wamyong naman ay nakita na si Cheon
at sinabi na mukhang tanga daw si Cheon na nakatayo mag-isa sa pinakalikod ng grupo. Iniisip din ni Wamyong na mukhang ganito daw pala ang plano ng hindi kinikilalang maharlikang anak na si Cheon upang mapansin siya ng karamihan. Ilang sandali pa ang trompeta ay pinatunog na. Ayon sa mga tao sa paligid, senyales daw ito na parating na daw ang kanilang patriarka, kaya naman manahimik na daw ang lahat. Ang patriarka ay naglalakad na palabas at siya din ay may mga kasama. Ang mga estudyante naman sa paligid ay napapanganga na lamang sa kanilang nakikita. Ang patriarka at ang mga kasamahan nito ay nasa harapan na. Ang patriarka ay handa na din para umupo sa kanyang upuan. Habang naglalakad naman ang isang lalaki ay muntik na siyang matumba. Sinabi naman ni Wamyong na bakit napakapangit daw ng suot ngayon ng lasenggerong lalaki. Ang lalaking si Sopmain naman na kaliwang kamay ng royal bodyguard ay tinanong si Wamyong kung anong problema daw nito sa kanya. Ang isang nakamaskarang lalaki naman ay biglang lumingon sa dalawa. At bigla na lang tumahimik ang dalawang nagtatalo. Ang lalaking nakamaskarang ito ay si Radyom na head ng Royal Bodyguard. Ang patriarka ay nakaupo na at ang patriarka naman ay nagngangalang Yujong. Ang mga estudyante naman ay naging tahimik matapos dumating ng patriarka na si Yujong. Si Cheon naman ay sinabi na napaka-overwhelming ng presensya ng patriarka. Iniisip niya din na ito daw pala ang itsura ng kanyang tatay. Si Radyom ay sinabi na tumahimik daw ang lahat. Kaya naman ang lugar ay bigla ding nabingi sa katahimikan. Sinabi din ni Ragyom sa patriarka na handa na daw ang lahat. Si Yujong naman ay tumayo at handa na din na magsalita. Habang naglalabas ng kakaibang aura, si Yugong naman ay welcome ang lahat ng kabataan na magtataguyod daw ng kanilang sekta sa hinaharap. Ang mga estudyante naman ay natatakot dahil sa tindi daw ng aura na nilalabas ng kanilang patriarka. Si Cheon ay napansin na nagsasalita lang daw si Yujong ng normal. Ngunit napakalakas daw nito, na kahit siya na nasa pinakalikod ay naririnig niya ang patriarka ng malakas at malinaw. Mula sa background sinabi ng patriarka na huhubugin daw sa lugar na ito ang kakayanan ng mga estudyante at balang araw magiging dahilan daw sila para mapalakas pa ang kanilang imperyo. Ang mga estudyante naman ay biglang ginanahan sa mga sinabi ng patriarka. Nagpasalamat din ang mga estudyante dahil sa mga sinabi ng patriarka sa kanila. Habang paalis na ang patriarka, siya naman ay biglang napalingon kung saan, at ito ay walang iba kundi ang kinaroroonan ni Cheon. Nakita ni Yujong si Cheon, ngunit bigla din naman itong tumalikod para umalis. Habang si Cheon naman ay nakatingin lamang kay Yujong ng masama. Iniisip din ni Cheon na ito daw ang kauna-unahang pagkikita nila, ngunit napakalamig daw ng kanilang naging titigan. Iniisip ni Cheon na ayos lang daw ang nangyari, dahil wala naman daw siyang inaasahan sa tatay niyang patriarka. Sinabi din ni Cheon na kahit noong nagkasakit at namatay ang kanyang nanay hindi man lang daw nagpakita ang kanyang tatay. Si Wamyong ay sinabi na tapos na magsalita ang patriarka, kaya naman oras na daw para pag-usapan na daw nila ang kanilang ipinunta sa lugar na ito. Habang nagsasalita si Wamyong, ang ibang mga estudyante naman ay masayang nakikipag-usap sa kapwa estudyante nila. Kaya naman siya ay biglang nainis at biglang sumigaw at tinanong kung sino daw ba ang nagsabi na pwede sila makipagdaldalan. Dahil sa ginawa ni Wamyong, bigla din namang natakot ang mga estudyante sa kanya. Habang tumitingin ng masama si Wamyong sa mga estudyante, sinabi niya naman na sisimplihan niya lang daw ang pagpapaliwanag, kaya naman makinig daw silang mabuti sa kanya. Si Wamyong ay sinabi na ang mga estudyante ay haharap sa 6 na pagsubok sa loob ng 4 na taon. Sinabi din ni Wamyong na may magaganap na mga examination sa mga pagsubok na ito. Sinabi din ni Wamyong na isang beses lang din daw sila pwedeng mag-exam sa buong buhay nila. Nagulat naman ang mga estudyante sa narinig at napagtanto nila na kapag nagkamali sila ay babagsak na agad sila at matatanggal sa akademya. Si Wamyong ay sinabi na mukhang naiintindihan daw nila ang kanyang sinabi. Sinabi din ni Wamyong na agad-agad daw nilang tatanggalin sa akademya ang mga taong babagsak. Bigla namang may nagtaas ng kamay at sinabi ng lalaki na may tanong siya. Ngunit si Wamyong naman ay sinabi na kailan niya daw sinabi na tumatanggap siya ng mga tanong. Si Genyo naman na galing sa shadow na sekta ay bigla namang nagulat. Siya ay bigla ding nainis dahil sa sinabi ni Wamyong. Si Wamyong naman ay sinabi na malamang nabalitaan na daw nila Genyo na natatanggal ang karapatan nila bilang tagapagmana nila. At pagiging miyembro ng 6 na sekta kapag nasa loob na sila ng akademya. Tinanong din ni Wamyong si Genyo kung gusto na daw ba nitong ma-disqualified agad. Si Genyo naman ay tinawanan ng kanyang mga katabi na tagapagmana. Si Genyo naman ay humingi na ng tawad kay Wamyong dahil sa kanyang kabastusan kanina.
Si Wamyong ay sinabi na siguradong tatanungin daw nila ito, kaya naman sasabihin niya na daw ito kaagad. Sinabi ni Wamyong na maliit lang daw ang tsansa ng mga estudyante na makaabot hanggang dulo, ngunit ang mga estudyanteng papasa naman ay magkakaroon ng 3 rewards sa tuwing magagawa nilang malagpasan ang bawat isang pagsubok. Sinabi ni Wamyong na ang unang reward daw na kanilang matatanggap ay ang Demonic Dragon Marble. Nagtaka naman si Cheon kung ano ito, ngunit sinabi naman ng mga tao sa paligid niya na isa itong marble na kayang mapalakas ang kanilang internal technique sa loob ng 20 years. Sinabi naman ng isang lalaki na kung makakapasa sila sa 6 na pagsubok makakakuha din daw sila ng 6 na marbles, kaya naman magiging 120 years na daw ang kanilang magiging karanasan sa kanilang internal technique. Sinabi naman ng isa pang lalaki na humihina daw ang epekto nito habang mas dumadami daw ang paggamit ng isang tao sa marble na ito. Si Cheon naman ay iniisip na kahit kailan hindi pa siya nag-ensayo ng kanyang internal technique, ngunit kapag nakapasa daw si Cheon sa mga pagsubok, mas mapapabilis daw nito ang pagkatuto niya sa kanyang internal techniques. Si Wamyong ay sinabi na ang pangalawang reward nila, at ito daw ay ang pagkakaroon nila ng access sa mga martial arts na mga libro. Sinabi din ni Wamyong na malamang alam na daw ng mga estudyante ang kahalagahan ng mga librong ito. Sinabi ni Wamyong na may 5 palapag daw ang library ng akademya, kaya naman ibig sabihin pwede daw silang umakyat ng isang palapag sa tuwing malalampasan nila ang isang pagsubok. Sinabi din ni Wamyong na kung magaling daw talaga sila maaari daw nilang makita sa loob ng library ang mga libro ng 6 na sekta at libro ng mga royal bodyguards. Ang mga estudyante naman ay biglang ginanahan at sinasabi na magkakaroon na daw sila ng pagkakataon para mapag-aralan ang mga malalakas na teknik mula sa mga libro ng library ng akademya. Si Cheon naman ay iniisip na mas maganda daw ang reward na ito kesa sa naunang reward. Si Wamyong naman ay nakangiting sinabi na sigurado daw siyang hindi makakaabot ang mga estudyante sa pang-5 palapag, kaya naman kalimutan na daw nila ito, dahil kahit sa panaginip ay hindi daw nila ito maaabot. Ang mga estudyante naman ay natahimik dahil sa mga sinabi ni Wamyong. Si Samjong naman ay sinabi na pinapasabik daw ni Wamyong ang mga estudyante at pagtapos pinapakaba niya naman daw agad ito, kaya naman sinabi niyang nakakaboring daw ang pamamaraan ni Wamyong. Si Wamyong ay handa na din sabihin ang pangatlong reward na kanilang makukuha. Sinabi ni Wamyong na magkakaroon daw sila ng pagkakataon na mabago ang kanilang posisyon sa lipunan at mapataas pa ito. Ang mga tagapagmana naman ay nagulat sa sinabi ni Wamyong. Si Jeong-on naman ay napagtanto na kaya daw pala pareho lang ang pagtrato ni Wamyong sa kanila tulad sa ibang estudyante, dahil lahat daw ng estudyante dito ay mag-uumpisa sa simula kahit na sila ay isang tagapagmana. Si Wamyong ay sinabi ang mga ranggo na kanilang makukuha, ang una ay ang lower rank warrior, pangalawa ay middle warrior, pangatlo high rank warrior, pang-4 sentry, at pang-5 naman ay ang warden. Sinabi din ni Wamyong na hindi na daw kailangan isipin ng mga estudyante ang tungkol sa pang-5 rank, dahil lahat naman daw sila ay hindi na makakaalis sa pangatlong rank kahit anong gawin nila. Sinabi ni Wamyong na ang mga regular na warrior na nanggaling sa normal na pamilya ay ayos lang na bumagsak sila, ngunit ang mga sikat na pangalan daw na nasa akademya ngayon ay nakakahiya daw kung sakaling warrior lamang ang kanilang maaabot. Si Samjong naman ay iniisip na kung kailangan pa daw bang sabihin ni Wamyong ang pang-6 na pagsubok. Dahil sa 100 years simula noong buksan nila ang eskwelahan, 10 tao pa lang daw ang nakarating sa pang-6 na pagsubok. Sinabi ni Wamyong na kapag tumaas daw ang kanilang ranggo, kikilalanin daw sila ng akademya. Lahat din daw sila ay mag-umpisa sa pinakaibaba, ngunit habang tumatagal, makikita nila ang kanilang pagkakaiba dahil sa kanilang mga kakayahan. At sa bandang huli sa malalakas lang din daw susunod ang mga mahihina. Si Cheon naman ay iniisip na pagka-survive niya lang daw ang kanyang inaalala noon, ngunit ngayong nasa akademya na siya, kailangan niya na daw makipag-unahan sa iba para marating ang pinakatuktok. Muling sinabi ni Wamyong na ang mga sinabi niya daw ang mga asahan ng mga estudyante na mangyayari dito sa akademya. Sinabi din ni Wamyong na sisimulan na daw nila ngayon ang unang pagsubok para malaman ng mga estudyante kung saan nga ba ang kanilang magiging dorm at kung sino ang kanilang magiging kagrupo. Si Cheon naman ay nagtaka at biglang nagulat sa sinabi ni Wamyong. Ang lahat ng mga estudyante ay naguguluhan dahil sa mga sinabi ni Wamyong. Nagtataka ang isang lalaki kung sinabi daw ba talaga ni Wamyong na ngayon na daw mangyayari ang unang pagsubok. Ang isang lalaki naman ay sinabi na wala pa daw silang itinuturo sa kanila. Kaya naman bakit ngayon na daw nila kailangan gawin ang pagsubok? Si Wamyong ay muling sinabi na ang mga babagsak ay agad nang tatanggalin mula sa akademya.
Ang mga babagsak din daw agad ay hindi daw nararapat na tawagin na isang warrior. Sinabi din ni Wamyong na ang unang pagsubok daw ay susubukan ang kanilang basic abilities. Bilang isang warrior, kinakailangan daw na kaya nilang kontrolin ang kanilang internal powers. Sinabi din ni Wamyong na ang mga babagsak daw ay magiging magsasaka o iba pang may mababang career na trabaho sa lipunan ang kanilang magiging hanap buhay. Si Cheo naman ay hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Habang nakangiti si Wamyong, sinabi niya din na kailangan daw nila ng maraming magsasaka sa kanilang imperyo. Kaya naman huwag daw silang mag-alala kung sakaling bumagsak sila sa unang pagsubok. Si Cheo naman ay iniisip na naiintindihan niya na daw ang ginawa ng 6 na sekta noon para hindi siya matutong kontrolin ang kanyang internal powers. Iniisip ni Cheo na kapag bumagsak daw siya sa unang pagsubok na ito, mawawalan na daw siya ng career at mapupunta sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Kapag nangyari daw yun, ang mga gustong pumatay daw sa kanya ay magkakaroon na ng napakaraming tsansa para tapusin siya at mawawala na din daw siya ng pag-asa para makaligtas pa. Si Mugyum naman ay biglang tumawa, iniisip niya din na magaling daw ang nakaisip ng pagsubok na ito. Dahil sa pagsubok na ito, hindi niya na daw kailangan pang marumihan ang kanyang mga kamay para tapusin lamang si Cheon. Ang mga kababaihan ay biglang dumating sa eksena. Ang babaeng ito ay ang head ng musician na sekta na si Madam Soyu Hang. Si Soyu ay umakyat na din para pumunta sa tabi ni Wamyong. Si Wamyong naman ay pinakilala na din si Madam Soyu at sinabi na siya daw ang magsasagawa ng kanilang unang pagsubok. Sinabi din ni Wamyong na si Madam Soyu daw ang 5th elder ng kanilang demonic cult. Muling sinabi ni Wamyong na ang pagsubok daw na ito ang magsasabi kung karapat-dapat nga daw ba sila maging warrior. Mula sa background, sinabi ng mga estudyante na ang alam daw nila ay hindi daw basta-basta nagpapakita si Madam Soyu sa publiko. Sinabi din nila na mukhang gagawin daw ni Madam Soyu ang teknik na pamilyar sa kanila. Ang karamihan sa mga estudyante ay nagtakip ng tenga, habang si Cheo naman ay nagtataka kung bakit nila ginagawa ito. Si Wamyong naman ay sinabi na kapag gagamitin daw ni Soyu ang buong lakas ng kanyang teknik ay wala daw makakasurvive sa mga estudyante. Magpasalamat daw ang mga estudyante dahil magpipigil daw si Soyu ng kanyang lakas para sa kanila. Sinabi niya din na ang mga hindi alam gumamit ng internal powers ay maaaring makasurvive kung matitiis lamang daw nila ang ataking gagawin ni Madam Soyu. Nagulat naman si Cheo nang malaman niyang kailangan niya tiisin ang isang musical na atake. Si Madam Soyu naman ay sinabi na kailangan daw makasurvive ng mga estudyante sa kanyang pag-atake sa loob ng 1 minuto. Sinabi din ni Wamyong na tanging ang mga makakasurvive lamang daw ang makakapasa, kaya naman sinabi niya na din na umpisahan na daw nila ang unang pagsubok. Si Soyu naman ay nagumpisa na din para magpatugtog, kaya naman ang puwersa ng ginagawa ni Soyu ay nag-umpisa na din kumalat sa buong lugar. Ang mga ibang estudyante naman ay naramdaman agad ang ginagawang pag-atake ni Soyu sa kanila. Habang si Cheon naman ay nagugulat dahil sa kanyang nakita. Ang ibang estudyante ay nagsimula ng bumagsak at ang iba naman ay nag-umpisa na din na hindi makahinga. Habang pinapanood ni Wamyong ang mga estudyante, sinabi niya naman na inaasahan niya na daw na ganito karami ang mahihimatay sa gagawin ni Soyu. Napansin din ni Wamyong na hindi daw nahihirapan ang 6 na tagapagmana sa pagsubok. Habang nakangiti, iniisip naman ni Mugyum na medyo malakas daw ang pag-ataking ito. Si Soyu ay nagpatuloy sa kanyang pagtugtog. Iniisip ni Mugyum na silang 6 na tagapagmana ay may iniinom na gamot para mapalakas ang kanilang internal powers simula pa noong bata pa sila. Iniisip niya din na sigurado daw siyang nasa sahig na daw ngayon si Cheon at nahimatay na din tulad ng iba. Si Madam Soyu naman ay nilalakasan pa ang kanyang pag-atake. Kaya naman ang 6 na tagapagmana ay nag-umpisa ng maramdaman ang sakit sa ginagawang pag-atake sa kanila. Si Madam Soyu naman naiinis na, habang ang babae naman na si Wonryo na galing sa musician na sekta ay naramdaman na din na parang may mali sa ginagawa ni Soyu. Kaya naman napapatanong na lang si Wonryo kung bakit ginagawa ito ni Madam Soyu. Ang mga estudyante ay hindi na matiis ang ginagawa ni Soyu, kaya naman hinihiling na lang nila na sana tumigil na daw si Madam Soyu sa ginagawa nito. Si Madam Soyu naman ay naiinis pa din at iniisip na kung bakit hindi pa nahihimatay ang taong dahilan kung bakit siya naiinis, at ito ay walang iba kundi si Cheon. Si Cheon naman ay nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Nagtataka din siya kung bakit nga daw ba nawawalan ng malay ang halos kalahati sa mga estudyante. Dahil sa dami ng bumabagsak sa sahig at nahihirapan sa pagsubok, iniisip din ni Cheon kung bakit wala siyang nararamdaman na kakaiba sa pagsubok na ito. Si Nano naman ay biglang nagsalita,
At sinabi na ang ginagawa daw ni Madam Soyu ay gumagawa daw ng mataas at mababang frequency na may malakas na puwersa. Nang madetect daw ito ni Nano, gumawa daw siya agad ng emergency defense para sa puwersang ito. Tinanong naman ni Cheon kung ginawa daw ba ito ni Nano para hindi niya marinig ang ginagawa ni Madam Soyu, na agad naman sinang-ayunan ni Nano. Sinabi din ni Nano na pansamantala niya daw muna na tinanggal ang pandinig ni Cheon, para maiwasan daw ang sakit na mararamdaman ni Cheon sa pag-atake na ito. Tinanong naman ni Cheon na kung paano niya daw naririnig si Nano na nagsasalita. Sinabi naman agad ni Nano na pinapasa niya daw ang kanyang mga mensahe direkta sa utak ni Cheon. Si Madam Soyu ay tumitig ng masama kay Cheon, kaya naman si Cheon ay pinagpawisan dahil sa titig na ginagawa ni Madam Soyu sa kanya. Si Cheon ay tinanong din si Nano kung may paraan daw ba siya para protektahan siya sa masamang pagtitig ni Madam Soyu sa kanya. Sinabi naman ni Nano na kung gusto daw ba ni Cheon na tanggalin din daw pansamantala ang kanyang paningin, na agad namang hindi sinang-ayunan ni Cheon, at sinabing kalimutan na lang daw ni Nano ang kanyang mga sinabi. Si Wamyong ay napansin din na mukhang may mali din daw sa pinapakita ni Madam Soyu. Iniisip ni Wamyong na palakas daw ng palakas ang ginagawang pag-atake ni Soyu sa mga estudyante, kaya naman kahit ang mga warrior daw na may 20 years na pagsasanay ay mahihirapan makapasa sa pagsubok na ito. Iniisip din ni Wamyong na si Cheon daw siguro ang dahilan sa hindi normal na pagkilos ni Madam Soyu. Nabalitaan daw ni Wamyong na hindi nakakagamit ng internal powers si Cheon, ngunit mukhang hindi daw totoo ang mga chismis na ito. Nagtataka din si Wamyong dahil hindi din daw gumagamit ng key adjustment si Cheon para kumalma siya tulad ng pinapakita niya ngayon. Simula noong makapasok daw si Wamyong sa eskwelahan na ito, hindi pa daw siya nakakita ng ganito ka-interesante na pangyayari. Kaya naman iniisip niya na kung hanggang saan nga daw ba ang itatagal ni Cheon sa akademyang ito. Ang mga estudyante ay napansin na ang kanilang mga tenga ay nagsimula ng maglabas ng dugo dahil sa kanilang mga naririnig. Habang bumabagsak na ang ibang estudyante, ang iba ay nakafocus pa din at iniisip na kailangan nila makapasa sa akademya para sa kanilang sekta. Si Mujum naman ay nagtataka kung bakit grabe daw ang ginagawa ni Soyu na pag-atake sa kanila. Napansin ni Mujum na mukhang galit daw ang ekspresyon ng mukha ni Soyu. Bigla namang nagtaka si Mujum kung ano nga daw ba ang tinitignan ni Soyu, kaya naman napalingon din siya para tignan ito. Matapos niya makita ito, bigla naman siyang nagulat dahil sa kanyang nakita. Ang dalawa naman ay nagtaka dahil sa ginagawa at ekspresyon ni Mujum. Sinabi din ni Wonryo na kung hindi daw mananatili si Mujum sa kanyang posisyon kanina para sa kanyang key adjustment, maaari daw siyang magkaroon ng internal injury dahil sa kanyang kapabayaan. Iniisip din nila kung ano nga daw ba ang dahilan kung bakit nagugulat si Mujum sa kanyang nakita sa kanilang likuran. Kaya naman ang 6 na tagapagmana ay napatingin din sa kanilang likod. At sila ay bigla ding nagulat nang makita nilang nakatayo lamang ng normal si Cheon. Ang 6 na tagapagmana ay nagtataka kung ano ang nangyayari kay Cheon. Nagtataka din sila kung bakit ang isang bastardong anak na katulad ni Cheon ay napakakalma sa pagsubok na ito, habang sila naman ay nahihirapan. Napansin din nila na parang baliwala lamang daw para kay Cheon ang pagsubok na ito. Si Mujum naman ay hindi pa din makapaniwala sa pinapakita ni Cheon, at iniisip na nagsanay daw siguro ng patago si Cheon ng kanyang internal powers.